Now back to Face dito sa TV5. Abay, confirm mga kapatid! Sina Ellen at Kuya Gimo na nga ang nagsasama mula pa nung Noche Buena. Nagpaalam ka na mamimili ka? Oh, bakit hindi ka na bumalik? Kasi po, sumama na po ako sa kanya. So bakit ngayon sinasabi mo na gusto mong bawiin, Jake? Alang-alang po sa dalawang anak namin, siyempre. Kawawa naman po ako mapupunta sa ding mo amutan ding, oh. Sige, sandali lang. Pakinggan din naman natin ang panig ni Kuya Gimo. Paano pong nangyaring kayo ang nagkarelasyon po ni Ellen? Hindi po sinasadya yung nangyari sa amin kasi nung 24 ng hapon, sakay ko siya. Oho, Nahanap daw niya yan. oho, Hindi niya nakita dahil wala raw siyang pera. oho. Sabi ko sa kanya, di sumama ka na lang muna sa biyahe. Sumama nito ngayon. Narinig po ninyo bago po kayo tinawag na may problema kay Ellen, na hindi po nakikisama kay Aling Nelly, hindi daw po gumagawa o kumikilos sa bahay, tapos nagsusugal pa, at yun ang naging dahilan kung bakit hindi nga binigyan ni Jake ng pera. May nakita po ba kayo doon na ganong pag-uugali ni Ellen ngayong kayo po ay nagsasama na? Wala naman po. Nasa bahay lang po siya. Oo. So pag nasa trabaho po kayo, nasaan si Ellen? Ang ko po na. Pag nasa trabaho si Kuya Gimo, nasaan ka? Tutong-it po. Ah, nagtotong Hindi po ako ka pa nagpapahuli rin. sa kanya. Bakit? Kasi adik na po ako sa tong-it. Oh. Parang nangangati po yung kamay ko pag hindi makahawak ng braha. So ang tanong, ngayong nalaman mo yun, Kuya Gimo, bibigyan mo pa ba ng pera si Ate Ellen? Obligasyon ko rin pong bigyan siya eh. Ay, bakit po? Kasi may alaga siyang dalawang bata. Hindi lang Hindi. yun. May hinala ako, yung pangalawang anak ni Helen, anak mo. Hindi yan totoo. Sinungaling Kita ni ka. Prinsya. Anak mo yun, kahit pa DNA test mo pa yun, dugo nyo yun. Huwag na kasi kayong mangailam. Dahil lang sa babae yan, natuto ka lang sagot sa akin. Nay. Sa edad po niyang yan, hindi na ho ninyo dapat pinahihiya. Kaya ho naguguluhan si Jake, hindi na rin ho niya alam kung anong gagawin. Kasi ginaganyan nyo rin po siya, sa edad niya, dapat natututo na siyang magdesisyon sa sarili po niya. Hindi ho po pwedeng kayo po ang magdidesisyon para sa kanya kasi may isip na po siya at may karapatan na rin po siyang magdesisyon para po sa sarili niya. At kung sakali man pong piliin niya na makipagbalikan kay Ellen, Nay, wala na po kayong magagawa. Alam ko yun, wala akong magagawa. Pero bahala na sila sa buhay nila. Basta wag na silang lalapit sa akin. Ang gusto naming malaman ngayon ay, Ellen, matapos nating marinig ang sama ng loob mo, ang sama ng loob ni Jake, sino ba talaga ang mahal mo? Si Jake o si Kuya Gimo? Si Jake po, kaso nga po, sa sulsulan lang po yung mama niya, kaya parang naano na po ako sa iba. Ang tanong ko ngayon sa'yo, Jake, mahirap ito. Si nanay ba? O si Ellen? Sa akin lang naman po, gusto ko lang naman po yung maayos na pamilya. Yung kasama ko sila. Darating ako galing trabaho, makikita ko sila. Masaya. Gusto ko lang naman po yung maging maayos sila. Gusto ko lang naman po magkasundo sila eh. So, uulitin ko ang aking katanungan, Jake. Si Nanay Nelly ba o si Ellen? Siguro sa ngayon, si Ellen po. Magpo-focus muna kami sa isa't isa. Lalayo muna kami hanggang sa maging maayos na po yung sitwasyon namin. So, isasakripisyo mo si nanay
at yung sinabi niyang bahala na kayo at hindi kanya muna tutulungan, tatanggapin mo yun. Isang malaking sakripisyo yun. Ang tanong, Ellen, kaya mo rin bang magsakripisyo na itigil ang pagsusugal mo? Dahil may sinakripisyo na si Jake para lang magkaayos kayo. Opo, basta magtino na po siya sa amin, magbigay na po siya ng sapat na pera, hindi yung... Hindi pera ang lahat-lahat sa buhay. Alam kong kailangan nating mabuhay, kailangan natin ng pera, pero hindi pera ang lahat-lahat sa buhay, Ellen. Basta maghanap lang po siya ng trabaho, hindi na po siya mag-addict, tatanggap ko na lang po siya. Nay Nelly, masakit man po pero narinig ninyo ang desisyon ng inyong anak. Siguro po marahil gusto rin naman hong ipakita po ni Jake na siya po ay lalaki. Bigyan niyo po siya ng karapatang ipakitang lalaki siya, kaya niyang tumayo sa sarili niyang paa. At gusto niya rin po naman na darating ang araw na maipagmamalaki niyo siya bilang anak ninyo na nakayanan niyang tumayo sa sarili niyang paa. Siguro, panahon na para palayain niyo si Jake, matuto siya sa sarili niya, at doon masasabi po ninyo, naging mabuti kayong ina. Kaya para sa akin, wala akong magagawa. Dinidepende ko ang lahat sa anak ko. Dahil mayroon na siyang karapatan magdesisyon. Dahil matanda na siya. So, pababayaan ko na sila. Hindi ko muna sila tutulungan. Bahala kayo kung saan. Pero hindi naman po ibig sabihin noon na parang ang dating, sinusumpa niyo na si Jake. Hindi naman. Oho. Malinaw lang po yun. At kung once na nagbago yung babae yan, maluwag ko silang tatanggapin. Yun naman pala. So siguro sa tulong ng ating pong trio tagapayo ay mas maliliwanagan pa kayo na tanggapin ang mga bagay na dapat tanggapin para maayos na ito talaga ng tuluyan. Kaya ngayon sinasabi ko ang bagong pamaraan ng isang magulang na babae, matuto siya magtrabaho para dumami yung pera nila. Dahil kasi, yun ang kinakailangan. Sinasabi mo nga pera. Pero hindi po pwedeng lahat maaasa mo sa, ang tawag dito, kay Jake. So, Bagaman ikaw, may obligasyon pa rin ng nanay mo na suportahan ka, pero tandaan mo, ha? Nasa hustong gulang ka na, eh. Hindi kong So, ibig padala. sabihin, bago pa kayo nagkakilala, nagkasama niyo, meron ka ng bisyo, Meron po, pero hindi po masyadong malala. Ngayon lang po lumalala. Dahil sa ganong sitwasyon, Opo, dahil sa sitwasyon po namin. natulak ka sa ganong sitwasyon. Hangad natin na magkaayos ang ating mga bisita, attorney. Abay, sa counseling po ba, medyo nag-iba na ang isip nitong si Ellen at hindi na niya sinasabi yung paborito niyang mga katagang wala kayong pakialam. Sana nga, Tiangami, ay mabali natin yung maling pananaw ni Ellen. Alam mo, bata ka pa, Ellen, sa edad mong 29, dalawa na ang anak mo kay Jake. Kaninang sumagot ka na pipiliin mo pa rin si Jake kaysa kay Gimo, natuwa ako. Subalit, kakibat ng tuwang yun ay may lungkot. Sapagkat hindi sapat na sabihin mong babalik ka kay Jake at mananatili ka sa baluktot mong pananaw na hindi ka dapat pakialaman, na hindi dapat o wala kang dapat baguhin sa iyong sarili. Alam mo, huwag mong sayangin ang pribilehyo o ang pagkakataong ito. Narinig mo naman ang nanay ni Jake, sabi sa'yo, magbago ka lang, magpakita ka ng katapatan, buong puso kang tatanggapin. So sana huwag masayang ito na pagkakataon. Si Jake, handa ka pa ring tanggapin bilang kanyang asawa. Sa makatuwid, ang pagkakataong ito minsan lang dumarating sa buhay ng tao. Kaya't ipagpasalamat mo ito at huwag mong sayangin ito. At kung gusto mong magkabalikan kayo ni Jake, sana kakibat din ng pagbabago ni Jake. Ikaw din, higit na magpunyagi at magbago ka
alang-alang sa panibagong pagkakataon